Hey guys, what's up? Proud Toy Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So for this video guys, samahan nyo ako mag-unboxing and testing lang tayo ng isang WE High Kappa 5.1 T-Rex Silver. Okay, this is actually order ni Sir John Harrison Baisa na Kawayan City, Isabela. Hello sir, ito na yung request mo, test video, okay? Ngayon, bibigyan na rin ako ng mga info, ng newbie info, okay? Para kasi medyo marami ako na-receive na, maraming sinag-order sa akin, mga newbies. Tapos sabi, sir, meron ba kayong tutorial dito? Okay, so alam ko kasi meron na nagawa before eh, or hindi lang detailed. So, for this video, magbibigyan na lang ako ng mga konting info para dun sa mga newbies, para at least pag may nag-order ulit, pwede ko sabihin, panoorin nyo itong video na to. Okay? So, ito yung ito yung unit, no? So, this is the High Kappa T-Rex, no? Silver. Okay? So, ngayon, bibigyan ko lang kayo ng info. WE is the brand. So, this is the factory in Taiwan na gumawa na tong baril na to. Okay? So ngayon, pagdating kasi sa mga baril, there are many models. Merong Glocks 17. So pag sinabing Glock 17, Glock yung brand ng tunay na baril, tapos the model of the gun is 17. Or pwedeng 19. Or pwede rin 34. Okay? So doon sa mga hindi familiar or doon sa mga newbie, pag minsan may tinatanong kayo sa akin, sir, magkano yung Glock 17? You have to be specific para medyo hindi ako masyado malito. Okay, kasi maraming brand. Pagdating kasi sa airsoft, ang nangyayari, Glock 17 becomes the model. Sinasama mo yung Glock. Or pagdating sa kay WE, hindi niya ginagamit talaga yung Glock, ginagamit na G lang eh. Kaya meron siya tinatawag na G-series. Okay, so pag sinabing G-series, mga Glocks yun. Okay, so ginagamit niya G17, G19, G34, G26, G18, okay, G18C, ganyan. Okay? So, ayun. Ngayon, this is actually an info for the newbies. So, pag nakakita kayo ng ganito, this is parang design siya, no? Ang design ng ganito is parang design siya ng 1911. So, another term for the 1911 is parang FPJ, okay? So ito pa pala sa mga newbies, sa mga baguhan sa baril, hindi kayo masyadong familiar kasi marami na nag-PPM sa akin, nag-text, sir, meron kayo sir 45, 9mm, yung mga ganun. Yung mga tinatanong nyo kasing 45 at saka 9mm guys, kalibre ng tunay na baril yun. Kaya papansinin nyo, usually ang reply ko pag may tatanong sa akin, wala akong tunay na baril, puro airsoft lang. Ngayon, ang kalibre kasi ng airsoft is 6mm or to be exact, 5.95 mm plus minus 0.01. Ganun siya. Okay? So, ito sa tunay na baril, ano siya, yung forma niya is 2011 or 1911. Okay? So, ito kasi plastic yung grip. So, ano siya, parang 2011 siya. Kumbaga, ang parang pinagkopyahan ng ganito is yung mga STI. Okay? So, pwede kayong mag-research. Pwede kayong mag-google, STI, or ang pangalan nila ng STI ngayon, staccato na eh. Okay? Hindi na siya STI. Nagpalit na sila ng pangalan. Staccato na yung pangalan ng kumpanya. Okay? So, itong mga ganitong baril, hindi siya full metal. Ito kasing part na to, this is metal. Okay? Ito, this is parang part of the frame, metal yan. Pero pagdating dito sa part na to, plastic na to. Kung sa tunay na baril, polymer na siya. Okay. So ngayon, ito pa pala isang info para sa mga newbie. Or, hindi ko alam kung newbie or... So, hindi siya masyadong familiar sa mga terms. Okay? Akala kasi nung iba, pag sinabing metal, is steel. Okay? Hindi siya ganun guys ha. Ang ginto or gold is a type of metal. Silver is also metal. Okay? Copper is also metal. Brass is also metal. Okay? So, steel is isang klase siya ng metal. Nagets mo? Ngayon, ang steel kasi, ginagamit siya
as material para sa mga tunay na barel o kaya para pang construction sa mga building. Kasi nga, matigas yung steel, matibay yung steel. Hindi siya katulad ng mga ganito. Ito, ano siya, actually ang steel is alloy din nga eh. So, alloy kasi pag sinabing alloy, ano siya eh, mixture siya ng mga iba-ibang klaseng metals eh. Okay? So ito, alloy din to. Metal din siya. Tapos ano lang siya, parang zinc alloy lang sa kanya. So it's metal, yan. Pero hindi siya steel. Kasi iba yung tunog eh, pag steel, no? So, ano ang example ng ganitong metal? Is, minsan meron kayo makikita yung mga gripo. Tapos yung gripo, hindi naman siya stainless. Tapos medyo mura lang, tapos bakal siya. Hindi naman siya steel. Tapos nababasag siya. Yun, parang ganun. Okay? Pero alam ko mas matigas sa mga gripo eh, okay? So another example for para magka-idea ka kayo anong klaseng metal ginagamit dito is yung mga die-cast cars. Diba? Minsan merong mga nabibili sa mga toy store, department store, tapos die-cast na kotse, mga miniature cars, tapos metal siya. Or for example, minsan meron yung mga action figures. Ay, hindi, yung mga parang mga robot mga Voltron, Voltes 5, minsan di ba meron metal parts, ganyan, die-cast. Yun, metal siya, pero hindi siya steel. Okay, gets nyo guys? So, yun. So ngayon, hindi siya kinakalawang kasi hindi naman siya steel. Steel kasi yung medyo kinakalawang eh. Nakalimutan ko na yung properties kung bakit siya kinakalawang. May iron ba? May iron yata eh. Dahil yata doon sa iron, di ba? Kaya kinakalawang. So, ganun. So, yung ganito, hindi siya kinakalawang. Pero, medyo kailangan alagaan mo rin ng mga punas-punas. Kasi nga, kapag hindi ka maalaga, minsan, tulad na to, mapapansin mo, meron siyang mga parang serration. Serration ang tawag dyan eh. Kasi nga, para mas mabilis mo magkasa, hindi nakahawak. So, nagkakaroon ng libag yan. Darating yung time, pag minsan madumi kami, kasa, hindi mo pinupunasan, darating yung time, magkakaroon ng mga libag-libag dyan. Guys mo, atong grip na to, makikita mo, mapapansin nyo, yan, meron siya yung parang dot-dot. Parang, ano siya eh, design para mas maganda yung grip. So, darating din yung time, magkakaroon din ng mga dumi yan. Kasi nga, minsan yung kamay natin, may pawis, ganyan. Alam mo, kapag ginahawakan mo yan. So, yun yung isang way to maintain yung mga guns nyo. So, after na yung meeting, pwede nyo siya punasan. Yung parang basahan mo, medyo basa. Yun, punasan mo. Para mas malinis lang. Ganun yung simple maintenance. Okay? So, ayan. So, ngayon, ito pala isang info. Ang mga T-Rex, ay ba siya T-Rex siya? Yung T-Rex kasi, pag sinabing T-Rex, ganito yung size niya. Okay? Ganito yung size. It's a 5.1 barrel. Inches yung barrel niya. Para sa tunay na barrel, 5.1. T-Rex yun. Kapag mas maiksi sa kanya, like 4.3 yata, ang tawag dun, Allosaurus na. Nagiging Allosaurus na siya. Yes mo. Ngayon, etong mga ganito kasi, makapansin mo yung nakasulat to, Force Series. So, parang same siya dun sa mga Glock na Force Series. So, ito yung tinatawag, kasi yung mga Glock, di ba, merong Glock 17, tapos yung mga all black lang, standard. Wait, to, may papakita ko sa ito pala. Ito, meron ako dito. Yan. So, ito, may mapapansin mo, yan. This is also from Wii. This is a Glock 34. Yan, wala siya nakasulat na Glock. Nakasulat sa kanya 34. Okay. So, ayan. So, ito, papakita ko sa inyo ito. Ayan. So, ngayon, pagdating kasi sa mga barel, basically, ganun lang siya. Simple lang siya. Out of the box yan. Tinanggal natin yung magazine. Okay, ito. So, ito yung parang pagdating sa tunay na Glock 34 na Gen 3, ganito yung itsura. Okay, so parang kinopya ni WE. Yung alam ko kasi before kasi, parang ako hindi nagkakamali, parang may license kasi yata si WE. Tapos, to the point na alam mo yung mga markings, kung may mapansin mo, may mga nakasulat. Markings ang tawag dyan. No? Parang dati, ano pa yata eh, talagang kung ano yung markings ng Glock, meron. Yata ako hindi nagkakamali kasi hindi ko na naabutan. Medyo recent na rin ako nag-start mag-airsoft. Hindi ko na siya naabutan. Pero before kasi, meron isang tao, parang nagpagawa siya sa akin ng unit niya. Tapos,
kung hindi ako nagkakamali, may mga markings eh. Tapos, nung kinakalas ko na siya, tinitingnan ko, walang nakasulat eh. Pero parang WE siya. Parang wala akong nakita nakasulat ng WE. Pero lahat ng piyesa ng WE parehong-pareho. Kaya feeling ko WE yun eh. Tapos parang yung kahon niya luma na, matagal na. Naka-styrofoam pa. Ngayon kasi di ba parang mga karton-karton na. Kaya feeling ko, dati may license, siguro nag-expire na tapos hindi na rin ni-renew, kaya hindi na nila ginagamit. Parang ganun. Okay? So, siya. So, ito, this is not a 4 series. So, ito yung standard ng Glock 34 na Gen 3. Okay? So, ngayon, pag sinabing 4 series, check nyo yung, meron akong video, meron ako dyan yung mga 4 series. Yung parang, naka-fiber optic yung side, tapos may magwell, 4 series yun ng mga Glock. Okay? So ngayon, ito, T-Rex, 4 series siya ng mga high kappa. Okay? Ayun guys. Okay. Yan na. So, ito yung unit. So, ito yung silver. Okay? So, high kappa siya kasi nga, high capacity, mataba yung magazine. Ayan. Kasi normally, ang mga 1911 kasi, before kasi, if you want to know about 1911, pwede nyo i-google. The 1911 gun was created yata or released noong year 1911. Ngayon, di ba? 2024 ngayon. So yung 1911, dati pa yun. Ganun nakatagal yung 1911 ng baril. Okay? So, ayun. Pwede nyo rin i-google kung ano yung history ng 1911. So kapag nag-PPM kayo sa akin, sir, meron kayong 1911, huwag nyo sasabihin sa akin, sir, meron kayong 45. Meron kayong 9mm. Wala tayong ganun. Okay, guys? Okay, so ito pa pala, 9mm, no? Pagdating sa tunay na baril, nakita mo to. Ito, ganyan, di ba? So, this is a high kappa. So, sa tunay na baril, meron ganito, ang bala niya 9mm. Tapos, meron din na yung bala niya 45 caliber. Ganun siya. So, mangyayari, medyo magkakaiba sila ng medyo may konting pagkakaiba sa parts. Tapos yung butas, yung barrel, mas malaki yung barrel ng 45 caliber kaysa dun sa 9mm. Tapos yung magazine ng 45 caliber, mas konti kaysa sa dun sa magazine capacity ng 9mm. Kasi mas mataba yung 45 caliber kaysa sa 9mm. Okay, so yan ang isang info regarding pagdating sa tunay na barrel. Okay? Kaya huwag nyo na ako tatanungin sa mga 45 dyan. Tanong nyo sa akin kung anong model. So, ang mga model dyan is 2011, High Kappa, 1911, Glock, Beretta, M92, okay, Shadow 2. Yun yung mga models. Huwag nyo na ako bigyan ng mga... Okay? So, ayun guys. Ngayon, for this model, 1911 or the 2011, mapansin mo ganyan. So, ito is the mag release. Yan yung nagre-release. Pag pinapasok natin yung magazine. Pag pinares natin yan, ulog yung magazine. Okay? So, yan yung magazine release. At these are the sights. Ayan, nasa taas. So, i-align mo yan. So, mapapansin mo, naka-fiber optic kasi nga 4 series siya. So, actually, same nga rin siya dun sa mga Glock na 4 series na yung harap, green, likod, orange. Okay? Yan, ganyan siya. Diba? So basically, ang ano niyan is i-align mo lang yan sa gitna. Tapos, dun yung tama nun. Okay? Yan. Tapos, meron kayong makikita ganito. Ito. Makikita niyo yan? Yan sa kabila. That is the, parang ano siya, thumb safety. Parang safety yan. Tapos, at the same time, it also acts as a thumb rest. So, pwede mo siya ipatong dyan. Okay? So, ngayon, ito, hindi ito gumagana talaga kapag nakaganyan. Hindi katulad sa Beretta, kasi Beretta, yung safety ng Beretta na sa ibabaw, pwede mo na siyang gamitin eh, kung gusto mong gamitin. Diba? For this one, kailangan nakakasa siya or nakababa yung hammer tsaka mo ito magagalaw. So, wag mo siyang pipiliting galawin. Wag mo siyang, minari, katulad ganyan, di ba? So, ipipilit mo na gano'n. Actually, gagalaw siya konti. Konting-konti lang. Yan, o. Konting-konti. Pero, wag mo nang gawin. Para hindi siya masira sa loob. Okay? Kasi nga, wala namang sense yan eh. Ang talaga magpa-function yan, kung mapapansin mo, ayan, ganyan lang. Konti lang yan eh. Yan, konti lang. Hindi siya sasagad hanggang taas. Pero pag binaba natin yung hammer,
Yan. Yan, sumagad siya sa taas. Yan talaga yung safe niya. Okay? So, papaano ilalagay yung daliri kapag dating sa mga ganitong klaseng baril? So, ganyan yan. So, yung gagamitin mo to, so pagka may babarilin ka, ipapatong mo to sa ibabaw. So, yun yung isang bagay na nagugustuhan ko sa mga high kappa, sa mga 1911 na ganito. Kasi meron siyang thumb safety. Now, this also acts as parang ano siya, recoil management. Parang mas nag-grip mo yung baril eh. Kasi pag nakaganito ka lang, parang wala lang eh. Pag sa tunay na baril kasi malakas yung recoil eh, di ba? Pag bumabaril ka, boom, gumaganon, di ba? So, sa airsoft, walang recoil. Pero, ang tawag natin sa airsoft is blowback. So, kumbaga sa tunay, meron din siyang blowback. Meron din siyang recoil. Sa airsoft, walang recoil. Pero meron blowback. Yung blowback is yung slide, umaatras. Pag bumaril ka, gumaganon. Blowback siya. Kasi dati, yung mga airsoft dati, hindi pa ganito ka-high-tech. Yung mga airsoft dati, naka-steady lang yan, naka-fix yung slide niya. Hindi mo siya kinakasa. Yung gas, nasa magazine, yung bala, nasa magazine, tapos pag pinasok mo, parang kinakalabit mo lang siya. Parang gano'n lang siya. Tapos parang may umiikot na sa loob, pero labas na siya ng labas ng bala. Hindi siya nagbo-blowback. So, medyo high-tech na nga, kaya ito, nagbo-blowback na siya. Parang tunay na baril na kumakasa na siya. Mas realistic na, di ba? Okay. So, even yung outer barrel niya, okay, ang tawag kasi dito, outer barrel, kasi pag airsoft, dalawa yung barrel. Merong outer barrel, merong inner barrel. Ayun yung nasa loob. Ayan, yung brass. Inner barrel yan. Sa tunay na barrel, isa lang yung barrel. Yung nasa pinakalabas lang. Isa lang yan. Tinanggal mo. Yun. Pero sa airsoft, dalawa. May outer, may inner. Kasi nga, yung bala ng airsoft, maliit lang eh. Eh kapag katunay kasi, malaki yung malaki yung barrel niya, no? Basta ganyan yung design niya. So ang airsoft, kahit nasa airsoft lang siya, pagka ang tunay, pag umaatras kasi ito, umaatras din yung barrel. Yan, pansinin niyo itong barrel ito, di ba? Nandito. Yan ha. Pagka umatras yan, yan o, pansinin mo, umatras. Gumagalaw, yan o, kita mo? Oh. Yan. So same siya, umaatras din siya. Ganun ka high-tech, ganun ka galing. Diba yan? Kasi parang pag gumagano, parang bumababa siya. Tapos, maglo-load siya ng bala, umaabante siya ulit. Ganon. Yun yung isang, kaya itong mga design ng ganito, medyo parang traditional design pa siya. Pero merong mga bagong models ng airsoft ngayon, na tinatawag natin naka-fix outer barrel na, kasi actually yung fixed outer barrel for this parang upgrade siya. So bibilin mo siya, papalatan mo to para hindi na gumagalaw yung barrel mo. Okay? So katulad ng mga models like KP19 by KJ Works, naka-fix na yung outer barrel niya. Pero sa tunay na barrel kasi natin, hindi yata mag-work yung fix eh. Basta pang airsoft lang siya. Kumbaga parang naisip lang natin na mag-fix outer barrel kaya, ganyan. Kasi ang advantage naman ng mga fixed outer barrel is syempre, hindi mas nalilesen yung alog ng barrel mo pag bumabaril ka, nalilesen. Kasi nga, naka-fix na yung ang gumagalaw na lang talaga yung slide, hindi na gumagalaw yung outer barrel. Yun yung isang maganda dun. So pag bumabaril ka, medyo parang mas snappy. Parang mas mabilis, parang hindi siya yung parang, pag gumagalaw kasi, sumasama pa yung outer barrel kaya medyo parang makalug. Ganun siya. Alright? Pero okay naman eh. Either way, so depende na lang sa'yo kung ano talaga yung mas gusto mo. No? So, mahirap din na-explain eh. Pero syempre ako, nag-airsoft ako, nagko-competition ako. So, parang mas masarap talaga gamitin kapag naka-fix outer barrel ka na, kasi mas snappy nga, mas mabilis. Ganun siya, no? Pero okay rin naman kung ganyan, gumagalaw, no? So, ayun. Yun yung info dyan. Okay? So, tandaan nyo guys, huwag gagalawin to, no? Ganyan. Ganyan siya. Okay? So, ganyan, naka-safe. Tapos, kapag ready to fire ka na, ayan, hindi na puputok. Ito, no? Okay. So, ito pa pala, pagdating sa mga 1911, no, yung traditional,
meron silang tinatawag ng grip safety ito. Ayan. So, kailangan talaga nakapress ka ng ganun, nakagrip ka ng ganun, bago siya parang ma-disable yung sa trigger. Okay, so ito, bababa natin yung safety. Okay, so ngayon, hindi ako nakapress. So, hindi ang puputo kahit nakakalabitin ko dito. Ayaw. Diba? Pero pag to pinares ko, puputok na to. Or makakalibit na natin yung hammer. Nag-guess nyo, ganun siya. Pero alam ko, pagdating sa mga newer, merong mga lumalabas na baril ngayon na ganito yung design. Parang dinidisable na nila to eh. Parang pinapatay na nila to eh. So parang naka-flat na lang siya. So, yun. Ganun na. Ganun na yung ano. Tapos meron nga, alam ko yata, iba parang wala nang ganito eh. Okay? So, yun yung medyo mas bago pagka nakapag-research kayo. Okay? So, ayun siya. So, kunyari yan. Ibababa natin ulit. Okay? So, ito yung safety. Okay? So, kunyari yan. Ipapress ko siya. Diba? Pero naka-safety. Ayaw din. Okay? So, yan. So, this is the 2011 or 1911 design. And this is the high kappa T-Rex. Okay? So, ito, testingin na natin, guys. So, pakita ko na rin sa inyo paano siya ginagamit. Kasi ang mga baril kasi talaga, they're designed para mabilis gamitin. Kumbaga parang sa camera, point and shoot. Ganun sila. Kasi, kapag sobrang complicated, kasi mga baril kasi syempre for self-defense siya, di ba? So, kapag sobrang complicated niya, paano mo madedepensahan yung sarili mo pag may masamang tao? Ano yung pagbunot mo, ang dami mo pang gagawin. On, login, password. Andiyan yung kalaban mo, di ba? So, hindi mo pwede ganun. Kaya kailangan talaga mabilisan. So, pagbunot mo, boom. Kung gano'n. Bunot mo, kakasa mo, boom. Parang gano'n. Gets nyo? So, simple siya. Kaya, yun nga, simple ang design. Pero minsan meron kasi mga baril parang ang daming, no? Mga daming bling-bling, something. Kaya mag-ingat kayo pagka mga newbie, minsan kasi meron mga newbie, meron mga tao mahilig magkalikot, di ba? So okay lang naman yun. Actually ako mahilig ako magkalikot. Pero yun nga, bago nyo kalikutin, alamin nyo muna, aralin nyo kasi mamaya masira eh. Kasi dati meron ako mga customer ganun eh. Biglang kakakuha pa lang biglang, "Sir, sira yung ganito." Tapos, "Kakakuha mo lang yan, kakatanggap mo lang yan, kakapadala ko lang sa'yo yun, ba't sira na yan?" Kasi nga, kinakalikot nila. Yung, ito napuputol to. Kasi nga, parang ano to? Sabi, sira yata to at biglang papuputol. Ganun. Kaya, yun guys, tandaan niyo huwag kayo masyadong ano. Ngayon, ito na-explain ko na sa 1911. I'll also try to explain sa ibang baril pag nakapag-testing tayo ulit. Okay? So, ayan. Yan. So, meron ba ako? Di mamaya na. Okay, okay na yan. Okay, so ngayon, ang gagawin natin ngayon is maglo-load tayo ng bala. Okay, so meron tayong loader, ito yung magazine. Okay, ayan, alright. So, nilalagay siya dito. Pwede siya pasok dito or pwede dito. Depende kasi minsan merong BB loader. Hindi naman minsan. Ayan, meron niya tawag na adapter. Ayan. So, pag may adapter, pwede kasi dito sa harap. No? Papasok mo dito, tapos bababa na lahat, push ka ng push. Nagkataon ako kasi, parang may naisip kasi ako na parang concept na gusto ko yung dito sa taas, dyan lang lumalabas yung bala. Kasi nga, dito diba, so parang pinupush lang dyan. Gusto ko lumalabas na dyan, ayaw ko magpasok dyan. Yun lang eh, parang, hindi ko alam. Basta, wala naman akong data, or wala naman akong ano na, nagpapatunay na mas mabilis siya mapudpud, mas mabilis siya masira pag nagpapasok ka dyan tapos lumalabas siya. Wala mga ganun. Parang naiisip ko lang. Okay? Kaya ako talaga parati dito ako naglo-load. Okay? So, paano maglo-load dyan? Kailangan medyo meron kang kuko. Kasi meron namang ganito, yung follower, tawag dyan BB follower, ipupush mo, gagawin mo hanggang baba. Okay? So, meron akong technique. Itong technique ko medyo, so sa mga newbies, no, pag nakita nyo yung video, meron akong technique na kapag ka naglo-load ako or pag yung ginagawa ko yung pagbaba na to, medyo stable siya. Kasi pwede namang ganyan. Diba? Diba? Pwede namang ganito. Ito yung gamitin mo. So, maraming klase, depende sa'yo. Pero ako kasi, ang technique ko ganito. Ito yung ginagamit ko. Diba? Ganyan. Tapos hahawakan ko na itong dalawa.
Ganyan. Yan ang technique ko. So, stable na stable siya. Kahit na siguro isang oras ako nakaganito, baka kaya eh. Nagets nyo? So, yan, ganyan. Tapos yan, medyo mas malaki yung butas dyan compared dito. Okay? Ngayon, meron ibang mga magazine, like yung mga magazine ng Umarex na Glock 17, ganyan. Yung mga gawa ni VFC. Okay? So, may baka minsan may maririnig kayo, no? Umarex, VFC, ano yun? Yung sasabihin niya sa Red. Yung Umarex, it's also a brand. Parang, hindi ko masabing Wii eh. Okay? It's a brand. Okay? Tapos, may sinasabi ako ng VFC, di ba? VFC, parang Wii siya. Same siya kay Wii. Si VFC, it's a company na gumagawa ng mga airsoft. So, si Umarex, it's a German company. Tapos, in-outsource, kinuha lang nila yung license na gumawa ng airsoft version ng mga Glock. Kay Glock. Parang nagbayad sila kay Glock for, nakalimutan ko na yung ano eh, parang copyright license yata eh. Nakalimutan ko natin, may nag-comment na eh, kung ano yung term eh. So, meron silang license na ganun. So, nagbayad sila kay Glock para kopyahin yung outer. Tapos yung internals, sila sarili nag-design. Si VFC yata yung nag-design. Hindi ko alam kung si Umarex yung design o si VFC. Baka naman si VFC nag-design, no? Tapos, yun nga. So, si VFC yung gumagawa ng mga Umarex na airsoft. Pero meron din ibang company, like alam ko meron ng, sa ngayon, alam ko meron ng GHK. Si GHK is also a brand, it's also a company in Taiwan na gumagawa ng mga airsoft. Okay? So, ayan. So, ganyan na. Mahaba yung video natin. Ayan. Tapos, ibang video na yan. Tapos, talagyan natin. May butas. Ayan, ganyan. Ngayon, pag naglalagay kayo ng BB dyan, tatandaan ninyo, natitingnan nyo, huwag yung lalagay kayo, tapos biglang bibitawan mo, alisin mo to, tapos laro ka na, hindi. Titingnan mo rin. Pag naglalagay kayo ng BB, ayan, parang ganyan, nakita mo. Ayan, nakita mo yun din dito. Parang may butas. Diba? Gagawin mo, kailangan naka-alternate siya. At as much as possible, nakaganyan. Staggered siya. Palit-palit. Yan, dito. Ganun siya, dikit-dikit. Ganun dapat pag naglalagay kayo ng BB. Okay? Tapos, for the high kappa, yung last BB is always on this side. Ano ba to? Left, right? Left side yata, left. Pag nakatingin ako sa kanya, nasa left. Kasi yung BB follower niya, yung follower, nakaganon eh. So yung BB dapat nandito sa side na to. Okay, kapag Glock, yung mga Glock 17, yung follower nakaganon. Kaya sa Glock, nandito yung last na BB. Okay? So itong magazine na to, ang maximum rounds nito, kung yung nagkakamali is 25 or 26. Pero hindi mo siya kailangan lagyan ng gano'n. Ako hindi ko sinasabing gano'n. Pag sa mga high kappa, sa tunay na baril kasi, sa tunay na high kappa, kapag ka 45 caliber yung baril mo, yung nalalagyan mo yung bala sa kanya is around 15 na 45 caliber na BB. Na bala. Tapos kapag ka naka 9mm ka, 21 yata yung maximum. Okay, so pwede mong lagay dito is 19, 20, 21. Huwag mo na paabutin ng 25 or 26. Nag-guess mo? So, ayun. Okay. Ayan. So, nalagyan na natin ng BB. Okay? So, ngayon, lalagyan na natin ng green gas. Kasi yung gas, kasi hindi naman tutunay na baril eh, di ba? So, pagka ginawa natin, wala mangyayari. Kasi, ano yan? Paano yan? Paano lilipad yung bala? Di ba? So, kaya malalagyan tayo ng gas. Yung gas, green gas ang tawag dito. Okay, meron din iba, propellant, or tawag natin dito kasi green gas, no? This is called a propellant. Ito yung nagpapalabas ng BB. Ngayon, meron din ibang klaseng propellant like yung CO2. Ngayon, usually kasi yung mga CO2 sa airgun yung ginagamit. Sa airsoft, mas maganda pag green gas. Actually, mas okay pag green gas kasi magastos ang CO2. Mas mahal ang CO2 eh. So, ang green gas medyo mas, economical, mas matipid. Parang ganon. Ngayon, ano ba ang difference na pero itong airsoft na to, itong unit na to, meron din siyang CO2 magazine. So, mangyayari, iba yung magazine mo.
Tapos, ang ginagawa niya, pinapasukan mo siya ng CO2 sa loob. Na CO2 cartridge. No? So, ang difference nun is, it's either the same or mas malakas ng konti yung power, yung FPS. Okay? Minsan may marinig din sabi, ano ba yung FPS? Ibig sabihin ng FPS is feet per second. Okay? Ito. Ang nagme-measure ng mga FPS is a chronograph. Ito, chronograph. So, feet per second. So, syempre, the higher the feet per second, mas mabilis. Ganun siya. Or, pwede natin sabihin meter per second. Or kilometer per second. Diba? Parang 1 kilometer per second. Diba? So, syempre, pag 2 kilometer per second, mas mabilis yun. Diba? Ganun. Okay? So, yun. So, yun yung FPS. Alright? So, ang difference ng CO2 sa green gas is, so, pag CO2 ginamit mo, it's either the same or mas mataas yung FPS. Pero, yung blowback mo, sigurado, mas malakas yung sa CO2. Mas solid yung sa CO2. Okay? Kasi nga, basically, the CO2 gas is more powerful than the green gas. But, because of the design, yung FPS niya, minsan same lang. Because of the design of the gun. Okay? Pero yung blowback, mas malaki kasi yung nozzle, yung piston, kaya mas malakas siya kumuha ng gas. Kaya ang tendency, mas malakas kaysa sa green gas. Okay? Mas sa akin, mas okay pagka air gun kasi, wala namang green gas sa air gun. Talagang CO2 yun. Pero pagdating sa airsoft, it's more on green gas. Pero nga, kung gusto mo naman na mas ma-feel yung realistic, gusto mo, kasi minsan, syempre, pag bumibili tayo ng airsoft, gusto kasi natin, yung iba, lalo na yung may mga tunay na baril, gusto nila yung ma-feel nila yung realism na medyo malapit dun sa tunay na baril nila. So, gusto nila malakas yung blowback. Parang ganon. So, dun na pumapasok yung mga CO2. Okay? Yun nga lang, kailangan, syempre, medyo matibay yung baril mo. Kasi nga, since malakas yung blowback mo, mas mabilis din masisira yung unit mo. Kasi hindi naman siya steel, di ba? Hindi ito steel eh. So, this is zinc alloy. Mababasag to. So, kung masyadong malakas yung blowback, pwede mabasag yung slide. Okay? So, dyan na pumapasok ngayon minsan yung mga buffer. Okay? So, tulad itong unit na to, kapag kumuha kayo sa akin ng T-Rex, meron ako akong binibigay na free buffer. Tsaka spacers para dito. Okay? So, actually ito, kinabitan ko na siya ng buffer. Ang original buffer niya is ito, plastic. Yan, tinanggal ko na. Kinabitan ko na nung buffer natin na goma. Okay? So, yan. Alright. So, ngayon, lalagyan na natin ng gas. Tama ang video natin. Sobrang detalye na ito mga newbies Okay? So, yan. So, ayun nasa gitna. Yan. Diyan natin ipapasok yan. I-align mo. So ngayon, ididikit mo muna, wag mo muna igaganong kagad. Ididikit mo. Ngayon, kung mapapansin mo, tingnan mo, panoorin nyo kung paano ako magkarga. Ayan, meron din akong technique dito. Okay? Kasi marami yung nakikita. Ganun sila magkarga Ganyan Okay? Hindi ko alam saan nila natutunan yun Okay? So basically, ito, tangke to, parang gasol. Ito, tangke din. So yung laman na to, ilalagay natin dito. Hindi hangin yung kinakarga dito guys. Ang kinakarga natin is liquid form. Okay? Parang siya, compressed gas. So nagiging yung liquid, yan, pag sinake mo yan, may liquid yan Okay? Ililipat natin dito sa loob. Ganyan siya. Kasi pag to, ginanyan mo, kinarga mo ng paganyan, yung liquid, syempre, mabigat ng liquid, nandito yan sa ilalim. Yung gas, nandito. Hangin to Pag ginanon mo, may papasok dito hangin, hindi papasok yung liquid. So makakasiguro mga 4 na puto ka lang, 5 puto ka lang, yun. Actually yun, isa rin yun sa mga naging experience ko before with newbies. So ba't yung baril, 5 puto ka lang, wala na. Yun, kasi ganun sila nagkakarga. So you have to pay attention on what I am doing. Hindi yung manonood kayo ng vlog ng ibang tao, tapos manonood kayo ng vlog ko. Tapos, nakita niyo yung isa, siguro hindi ko alam kung anong mas gusto niyo sa kanya or mas magaling siya mambola or something. Parang, okay. Pero sa akin kayo bumili kasi nga, para mas may tiwala kayo sa akin. Pero hindi ko alam ba't sa kanya kayo sumusunod. Ganun kayo magkarga. O kaya may kaibigan kayo na hindi ko alam Basta hindi ko alam saan nyo natututunan yun. Yung nagkakarga ng paganon.
Pero minsan may nakikita ko nagagano nagkakarga eh. Huwag kayong ganyan magkakarga. Okay, ako never ganyan. Ever since I started, talagang may ginagawa ko, iniisip ko yung ano ginagawa ko. Hindi ako yung basta tumitingin ng tao, paano kaya hindi na magkarga. Okay, so anyway, papasok natin. Ganito ako magkarga. Pag hinahawakan ko ng ganyan. Hindi ako nakaganyan. Okay, hindi ako nakaganyan. Kasi iba ganyan magkarga din, ang ganyan. Kasi pag ganito, kasi makalug yun eh. Okay, kasi nga natin minsan, sir, paano kayo nagkakarga sir ng gas? Kasi yung sa inyo, walang tumatapon eh. Pag minunod mga video ko, pag nagkakarga ako, wala siyang walang ganun eh. Diba? Kasi nga meron akong technique eh. Panoorin nyo kung paano ko ginagawa. Okay, so ganito ako maghawak. Ayan. Kailangan talaga solid kasi. Ayan. Tapos ididikit mo muna itong tip. Doon, hanapin mo yung butas. Ayan, yung pinakagitna. Ayan. Kasi ano to eh, it's bigger, the hole is bigger, tapos dito smaller. Tapos, dun sa loob, may input niya, di ba? May ganun. Merong o-ring yun, maliit. Para yung o-ring lalapat dito. Nakaganon yung o-ring. Para walang singaw. Okay? So, na. So, lalagay mo muna dyan, didikit mo na muna. Ayan, nakadikit na, nakapatong na, pinatong ko na eh. Tapos, ganyan, kakita mo yung kamay ko malapit. Bigla mo na siya pe-press. Bigla lang. Yan lang. Tapos, ano lang, mga 1.5 seconds lang. O 2 seconds. Yung iba, 10 seconds. Okay, may video na ako dyan na tinesting ko, di ba? 1 second kung gaano kadaming bala yung nagamit ko. Gaano kadaming bala yung naubos natin doon sa 1 second na charge. Okay? So, ganun siya. So, pag hindi niyo alam kung ilang second yung ikakarga nyo, pwede nyo i-testing. Ngayon, magkarga kayo, 2 seconds lang. Tapos, lagyan nyo ng bala para magbilang kayo. 1, 2, 3, 4, 5. Tignan nyo kung ilang bala para more or less magkaka-idea kayo. Ilang seconds lang yung kailangan dito sa baril. Kasi bawat baril, iba-iba yung gas consumption nila. Pero, hindi mo na kailangang alamin yung details. Kung malakas ba sa gas yan, pagdating sa green gas, mahina lang sa gas, huwag mo na pansinin yan. Mura lang naman ang gas eh. Sasakit lang yung ulo mo kakaisip. Sasayahin mo lang yung oras mo. Sa iba mo na lang ilagay yung oras mo. Kumbaga, galingan mo na lang kumita ng pera. Parang ganon. So, doon mo na lang ilagay yung mindset mo. Paano mo makikita na mas marami? Parang ganon. Huwag mo na pansinin yung pagtitipid mo sa gas. Kasi wala rin sense. Okay? Yun. So, ito, nalagyan natin ng gas. Ngayon, ito kasi bago. Yung unit, bago. So, mas konti yung pumapasok. Kahit na isang araw ako magganito, yan, kahit na 10 araw, ganyan, 1 oras, ganyan, hindi natin mapupuno to. Yung liquid, hindi mapapasok lahat dyan. Kasi nga, since this is a brand new magazine, this is a brand new unit, medyo mataas yung pressure. Parang may oxygen kasi yan sa loob eh. So, pag nilagyan natin na ganito, hindi natin siya mapupuno kasi nga, hindi ko lang may oxygen. Basta pang sobrang taas yung pressure to the point na hindi natin siya mapupuno. Kailangan ipuputok-putok muna natin siya ng ilang beses. Tsaka natin kaya nang punuin. Ganun siya. Okay? Pero, katulad na sinabi ko kanina, huwag mo pupunuin. Lagay mo lang kung ilan yung bala nilagay mo. Ako kasi yung ginagawa ko is every time na ginagamit yung magazine ko is naglalagay ako ng bala, tapos naglalagay ako ng gas. Naglalagay ako ng bala, naglalagay ako ng gas. This way, it prevents yung nauubusan ka bigla. Ay, biglang wala na palang gas. Eh, nakalimutan ko. Hindi ka naglagay. Ganun. Kasi nga ako, di ba, sa competition kami. So, nung nilalaro na ako, pero hindi ko alam. Pero ako kasi parati ganun ginagawa ko eh. For some reason, naisip ko na siya kagad eh. Tapos yung iba, medyo may pagkapakilamero nga rin ako paminsan eh. Tinuturo ko sa kanya, bakit ganyan yung ginagawa mo? Ba't hindi mo na kinargahan ng gas? Oh, hindi. Marami na nilagay ko kanina eh. Okay. Yun, may pagkapakalamero, di ba? Tapos biglang maglalaro sila biglang, uy, naubusan ng gas! Ako never nangyari sa akin yun. Sa competition ako, ay, naubusan ng gas. Isang beses lang yata eh, kasi nga, naisip ko nga rin na, ay, marami pa yatang gas. Tapos hindi ako nagkarga. Tapos yun nga, eksaktong-sakto nabitin. So once na. Tapos during practice lang siya, hindi siya yung sa competition mismo. Sa practice lang namin yun. Okay? So, yun yung isang tip ko. Pag naglagay ka ng bala, maglagay ka ng gas, maglagay ka ng bala, maglagay ka ng gas. Sigurado ka na ubos yung bala mo. Hindi ka magkakaroon ng, ay, walang gas. Walang ganong issue. Okay?
So, ayan. So, ito, magazine, may bala na, may gas na. Okay? And yung barrel, okay naman. Okay? So, testingin na natin. Alright? So, ganyan. Bubuksan ko na ang ating chronograph. Okay? So, ito, makikita mo yung box. So, sa loob ng box niya, hindi yan box lang ng box. Kasi dati, meron din isa. Ginaya niya yung target box ko. But the problem is, hindi siya naglagay ng dyaryo sa likod. Sa loob, hindi niya pinuno ng dyaryo yan. So, nung binari niya yung box, tumagos yung bala, tumama sa TV. Basag nasira yung LCD TV. Okay? So, yung box natin, maraming dyaryo yan. And actually, since marami tayong mga unit na medyo high power, nawawasak yung likod, tumatagos. Kaya itong box natin ngayon, may plywood yan. May 3/8 na plywood sa pinakalikod. Para at least kahit pa paano, hindi siya basta-basta tatagos. Okay? So, yun. Okay, ito na. Testingin na natin. Okay? So, always remember na pag kumahawak kayo ng baril, always remember to keep your trigger finger out. Yan, ganyan na. Tapos to, didiin mo lang siya dyan. Yan. Okay? So, ito, the thumb is on the thumb rest or the safety. Kinakapatong yan. Kasi, hindi mo naman makakase. Di ba? Wala naman eh. Nakapatong mo lang yun dyan. Ganyan. Ito, pasok mo na. Okay? So, Sir John, no, medyo na-modify ko na rin tong magazine mo. So, fit na siya. Ayan. Pasok na. Kasi, nung out of the box siya, medyo nakaangat itong mag-release. So, tendency, kung pinanood mo yung dating video ko, na parang pag bumabalik ka, biglang mahuhulog yung magazine. So, ganun yung design niya eh. Parang ganun talaga siya. Parang meron silang very minor flaw. So, yun. Pero ako, nga, since napansin ko, inaayos ko na. Kaya ito, pasok na yan. Malalim na yun. Hindi yan basta-basta mahulog unless mapapress mo to. Okay? So, yan. So, yan, nakapasok na yung magazine, ganyan. Okay, hanggang kanya na tayo, di ba? So, ngayon, ikakasa na natin. Parang tunay na baril na ikakasa natin. Hilain natin ng ganun. Ito, hilain natin dito. Ikaw, bahala ka, ganyan. Basta always remember to keep your trigger finger out. The muzzle, okay? Make sure that this is pointed at a safe direction. Kung saan man siya nakaturo, it should be safe. Just in case na pumutok siya, pag may tinamaan, walang madidisgrasya ang tao, walang LCD, walang anything na ayaw mong masira. Okay? Same with sa tunay na baril, ganun din. Kaya, minsan, may mga tao na didisgrasya, mismo parang, hindi ko alam kung minsan may makikita kayong mga sa Facebook, mga pulis mismo nababaril nila yung kapwa-pulis nila. Kasi nga, nung nag-a-unload sila, nagkakala sila ng baril na, nakatutok yung baril doon sa kakuwasan nila, kapwa nila pulis. Kaya biglang pumutok, boom, patay. Nagets mo? Kaya, baril kasi, always remember to make sure that the muzzle is always pointed at a safe direction. Okay? So, ayan. Ganyan siya. Alright. So, ikakasa na natin. So, ganito gagawin ko. Ipupush ko lang siya dito. Ayan. Ayan, makikita mo. Ayun yung BB. Ayan. Okay? Ayan. Tapos, ito yung nozzle. Yan. Nozzle yan. Yan yung tawag dyan, nozzle. Loading nozzle. So, meron niya isang parang maliit na sa ilalim ng nozzle, like, pinupush na niya ngayon yung BB, nandoon siya sa may chamber. Okay, so ngayon, ayan, mapapansin mo, nakababa na yung hammer, ready to fire na yan. Okay? Ayan. Okay, so ito na, firing. So, mga TRS, medyo malakas ang sound nito compared sa mga Glock, mas malakas. So, magtataka pa ka na konti. Mabingi ako. Okay, so firing tayo. So, yun lang, ganyan lang. Okay, so pakapatong ako dito, tapos, yun na, point and shoot na siya. So, firing. Yan. 369.9. Okay, actually malamig din dito. So, okay pa rin, mataas, no? Kasi naka-aircon na tayo dito, malamig eh. Yan, 369.9. 359.8. 354, okay? So, everything is good. Malakas yung blowback, okay? Tapos mapapansin mo, hindi siya consistent, di ba?
Kanina 369, tapos naging 359, naging 354. Mababa na mababa yan. Ganun talaga kasi nagre-release ng pressure. Hindi ko alam kung anong tawag, anong scientific, anong explanation. Basta ganun siya. Okay? So, parang same siya dun sa kapag nagsispray kayo ng mga aerosol, like mga Baygon, Lysol. Mapapansin mo, umpisa pag bago siya, ang lakas ah. Tapos maya, pagka dami mo na spray, tapos malamig na yung lata mo, humihina na. Akala mo wala na laman, pero dahil pang laman. Ganun yun. So, talagang hihina. Same with the magazine. Pag sobrang daming beses ka na bumabaril, lalamig yung magazine, hihina siya. Ganun. Hindi naman siya, minsan alam ko, hihina siya talaga. Yung sobrang hina na pag bumaril ka, parang gumagano na lang yung bala. Kaya minsan, pag yung mga sobrang addict talaga, maganda meron kayong extra magazine para medyo nakakapahinga yung magazine nyo. Okay? So, yun. So, tutuloy-tuloy ko na to hanggang sa maubos natin yung bala. Ayan. 357.8, 347, 340, 333, 330. Yan. Ngayon, pagka kumakalabit kayo na to, kailangan dahan-dahan lang. Huwag nyo yung bibiglay ng ganun. Kasi yung accuracy nyo, madadamay. Kaya pag may nakasinta kayo, dahan-dahan lang. Squeeze mo. Same sa tunay na baril. Ganun din pag bumabaril kayo ng tunay na baril. Okay? Yan. 336. 336.6. Ayan. So this is the 9th shot. Okay, 9 yung nilagay natin na bala. 336.6. So ngayon, may ganyan yung baril. Parang nag-stack na siya, di ba? Ang tawag dyan is open chamber. Okay, nag-slide lock na siya, nag-function na. Kasi wala nang bala. Ay, makikita mo yun, wala nang bala. Ayan. So, aalisin natin yung magazine. O, hawakan ko. Wala nang bala. So, pag wala nang bala, nag-open chamber na siya. Kasi, itong part na to, ayan, mapapansin mo, ayan, may gagalaw. Ayan, lumaha. Ayan, nakita mo yun, itong part na to. Ayan. Ano, to. Yan ang tumutulak dito sa slide lock or slide catch. Okay? So yan, this is the slide catch. So kapag dumaan siya, wala nang bala, tutulak na niya yan. Kaya pag nakatulak na yan, biglang maglalak na ng ganyan. Okay? So yan. So, sa Glock, yung mga Glock kasi, hinihila mo lang kasi may spring bumababa. Dito kasi, wala tong spring. So, pero ako kasi medyo iniingatan ko, kaya ginagawa ko is medyo pinupush back ko tong slide, tapos tsaka ko to pinupush down. Yan. Hindi ko siya yung ginaganon. Pero pwede rin naman. Pero baka mapudpud kasi agad. Yun lang naman yung sa akin, kaya hindi ko siya ginagawa. Pero siguro pag nag-competition na ako, pero hanggat maaari ayoko rin gawin. Kaya kailangan pag sa competition, nagbibilang ka ng bala, bibilangan mo yung bala mo, para hindi siya mag-open chamber. So, before maubos yung bala mo, nag-change magazine ka na, para tuloy-tuloy ka talaga, hindi nag-open chamber pagdating sa competition. Kasi pagka nag-open chamber ka, bumabagal ka na, sayang yung oras mo. Okay? So, ayun siya. So, after nun, kunyari, gano'n na, di ba? After nun, babalik mo na siya. So, actually, pag ganyan, pwede ka mo nang lagyan ng bala ulit, tapos lagyan mo ng gas, pasok mo, tapos gano'n, gano'n mo lang, or pwedeng gano'nin mo. Hindi ko siya gagawin gano'n kasi kay Sir John to. Ayokong gawin. Para hindi malaspag yung unit, no? So, yan. Tapos, maglaro ka ulit. Next mo. Ngayon, kung ayaw mo naman na, yan, ibalik mo ng ganyan, tapos ha-hammer down mo siya. Always remember to hammer down. Kasi pag hindi mo siya hinammer down, yan, iniwan mo ng ganyan. Pagka ito, nakita mo, walang bala, di ba? Pero may gas to. Okay, pinasok mo yan. Teka lang, medyo mahina. Lakas natin konti. Ayan. Puputok to. Gets? Yung. Kaya kailangan naka-hammer down. Ayun. Para hindi yan puputok. Kasi naka-hammer down eh. Wala nang mag-engage dun sa hammer. Wala nang papalo dun sa valve, sa output valve eh. Okay, so this is the output valve. Yan yung pinapalo nung isang dito para lumabas yung gas dito sa ibabaw. Okay? Okay guys? So, I guess,
okay na yung natip natin para sa mga newbies. Marami naman na kayong naituro sa inyo. Yung mga questions nyo, parang nasagot ko na yata. So anyway, gawa na lang ulit tayo ng ibang video kapag may nakuha na naman ako ng mga bagong tanong galing sa inyo. Okay? So ayun, Sir John Harrison Baisa, thank you for your order. Ayan sir, ang inyong test video per your request. So I'll be sending this, dadalhin ko na to sa courier tomorrow para ma-deliver na siya sa inyo. Okay? So, ayun sir, ayun guys, thank you for watching. Until next video, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.